At matagal ko na po itong paulit-ulit na sinabi, ang PhilHealth po para sa health yan. Hindi po negosyo ang PhilHealth na papalaguin nyo po. Insurance po ang PhilHealth na meron pong masasandalan ng Pilipino tuwing tayo ay nagkakasakit. Marami pong mga kababayan natin takot magpa-hospital, takot magpa-check up dahil sa kahirapan. Una PhilHealth and then DOH. And then some hospitals na nakita ko merong nagaganap na korupsyon. Ito na nga, PhilHealth at DOH lisado sa Senado. Nang banata ni Senator Raffy Tulfo, JV Ejercito at Bongo. Korupsyon sa mga naturang ahensya na siwalat na. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Humarap nga ang kinatawan ng PhilHealth at DOH sa Senado matapos questionabling may 59 billion unpaid hospitals at bulabog ang nakawang nagaganap dito. Mga mamamayang Pilipino, kinakawawa ng ahensya ng gobyerno. Kaya naman Bongo, Raffy Tulfo at JV Ejercito, ginisa at isiniwalat na ang korupsyong nagaganap sa mga ahensyang pangkalusugan. Narito ang buong detalye. We must work together to bring quality medical services closer to our people, particularly the poor and indigent patients. Ang kalusugan po ay napakahalaga at mahirap pong maging mahirap magkasakit. Ilapit po natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayang Pilipino. Sa mga nakaraang pagdinig, naging puspusan ng committee ito. In fact, 14th hearing na po ito kasama yung HEA and about PhilHealth. Naputol lang po ito ng panahon ng campaign period due to availability ng ating mga resource persons. At tuloy-tuloy ang committee ito sa pagsusuri ng mga programa at serbisyong pangkalusugan ng gobyerno. As promised, we will continue and we continue this hearing in pursuit of our goal to make health services more responsive, efficient, and truly accessible to the Filipino people. As part of the oversight function of this committee, patuloy nating babantayan ang PhilHealth upang masiguro na matutupad ang kanilang ipinangako sa ating mga kababayan. In fact, during budget deliberation, budget hearing, and before we approve, pumirma po sila ng commitment along with the DOH sa kanilang mga pinangakong reforma. Ay yung mga pulisiyang napakatagal na dapat baguhin ay kanilang ipinangako na gagawin po nila at ngayong taong ito at tuloy-tuloy po yan. At yan po ay patuloy nating babantayan. With the recent oral arguments held by the Supreme Court on the PhilHealth fund transfer, several observations noted by the justices were these very same issues we uncovered in our hearings before the Supreme Court proceedings. Yun po yung pinag-usapan natin dito. In fact, paulit-ulit nating tinalakayan dito at yun rin po yung napag-usapan doon sa Supreme Court. Salamat sa Supreme Court at nabigyan po ito ng pagtugon. Ito pong excess funds na inyong tinigil muna. Matagal ko na pong sinasabi kung ginastos nyo ng PhilHealth ang pondo ninyo noon para sa mga pasyente, wala sana kayong sobrang pondo na ibinalik sa National Treasury. Kung ginamit nyo po ang pondo to expand benefit packages and increase case rates, ilang pasyente na po ang nasalbar, ilang buhay po ang inyong nasalbar dito sa mga pondong ito. Sa oral arguments, one of the good justices manifested that PhilHealth only covered 50% of his almost 7 million hospital bill. That is less than 1% lang po ang sinagot ng PhilHealth. Another justice pointed out that PhilHealth has prioritized investments over program benefits and reminded that funds appropriated for PhilHealth should be exclusively used for PhilHealth purposes. One justice suggested to overhaul PhilHealth for its failure to comply with the law involving the use of its project. Matagal ko na rin pong let me repeat. One justice suggested to overhaul PhilHealth for its failure to comply with the law involving the use of its budget. At matagal ko na po itong paulit-ulit na sinabi, ang PhilHealth po para sa health yan. Hindi po negosyo ang PhilHealth na papalaguin nyo po.
insurance po ang PhilHealth na meron pong masasandalan ang Pilipino tuwing tayo ay nagkakasakit. Marami pong mga kababayan natin takot magpa-hospital, takot magpa-check up dahil sa kahirapan. Yung iba po hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth. Sa totoo lang, sa ngayon, 28 million out of 115 million Filipinos ay nakapagrehistro sa konsulta program ng PhilHealth. That is less than 1/4 pa rin po. At maraming Pilipino ang hindi alam na miyembro sila ng PhilHealth. Kaya nakikiusap po ako sa PhilHealth at kasama na po dito itong Senate Bill 2983 which mandates sa PhilHealth to issue proof of identification to its members. Kayo na pong bahala, PhilHealth, kung gawin yung i-tie up nyo with the national ID, okay lang sa akin, or you may issue an ID na mura lang po, hindi kailangan mahal. I-laminate nyo lang. Ang importante, meron pong ipapakita yung pasyente sa ospital na proof na miyembro sila ng PhilHealth para hindi sila matakot magpa-check up. Matagal na natin itong isinusulong. Tingnan nyo po, may buntis po sa Cavite, sa Cebu. Mga anak, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Namatay po yung mag-ina. Kung alam lang nila na tutulungan sila ng PhilHealth sa pagpapa-hospital, hindi po sana nangyari yon. I share the same sentiments of our justices. In fact, meron pong provincial health officer ng Camarines Norte na admit siya, 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, another 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000, that is less than 1%. Since tinaasan nyo na po ng 50% ang inyong case rates, magkano lang po yun? 28,000. A total of 85 to 86,000 out of 10 million. Less than 1% pa rin po. Kulang pa rin po. So wala pong dahilan na ibalik nyo po ang inyong pondo sa National Treasury habang naghihirap pa yung mga kababayan natin. Gamitin nyo po to expand your benefit packages. Ang dami pong sakit. I share the same sentiments of our justices. Paulit-ulit na nating sinabi yan dito sa nakaraang hearings. Sa isang interview, sinabi po ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado na hindi talaga kayang sagutin ng PhilHealth ang buong hospital bill ng pasyente. Totoo naman po, aminado po ang ating presidente na kulang talaga, hindi kayang sagutin. Kung hindi nyo kayang sagutin, bakit nyo binalik yung inyong tinatawag na excess funds? Hindi excess funds yun. Magagamit yun sa mga pasyente. Nagkataon lang po na during the time of former President Emmanuel Ledesma po yun. Puro promise rin po yun dito. Nakakalungkot po. Habang naghihingalo yung mga pasyente, naghihirap yung mga pasyente, sobra-sobra yung pondo ninyo, binalik pa sa National Treasury. Marami pong paggagamitan. Maraming buhay po masisave. Since PhilHealth has excess funds in billions of pesos, we continue to fight for the passage of Senate Bill 2620, which seeks to reduce premium contributions. And dito po yung ating author at principal sponsor, si Senator JB mamaya. Simple lang po ito. Ako po'y patuloy natin isusulong. Sana po'y maging batas po ito. Sana po wag kayong kumontra dito. I think kumukontra po ang mga finance manager natin na wag po bawasan yung premium contribution. Dapat pong bawasan. Kung kahit magkano, bawasan niyo po ang premium contribution. Hindi po maintindihan ng mga kababayan natin. Sinuli niyo nga yung pondo sa National Treasury. Ibig sabihin, sobra yung pondo ninyo. Sabi nyo, sobra yung pondo nyo. Pero sa totoo, hindi sobra ang pondo ninyo dahil marami pang matutulungan ng mga ospital. Kung taasan nyo po ang benepisyo ninyo, dagdagan nyo yung mga benepisyo ng mga kababayan natin, hindi magmamakaawa yung mga pasyente. Hindi yan maghihirap, magmamakaawa, hingi ng tulong sa mga politiko. Dapat PhilHealth na yan. Ang layo pa natin sa full implementation ng Universal Healthcare Law. Sa totoo lang po, tama yung sinasabi ng mga ibang nagko-comment dyan, ang layo pa natin sa full implementation ng Universal Healthcare Law. Buti na lang may malasakit center na meron silang matatakbuhan kahit papaano, mababawasan yung problema nila sa pagpapa-hospital. Totoo naman po yun.
kung malaki po ang benepisyo ng PhilHealth, kung ibinalik nyo po ang pondo ng PhilHealth sa mga kababayan natin, mas mababawasan po ang kalbaryo ng mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan. Buti na lang po, naisipan natin noon na itong malasakit center. Sa totoo lang, even before I became a senator, alam nyo bakit? Bakit ko naisipan yan noon, noong 2018, 2017? Marami po, galing po kami sa lokal, galing kami sa baba, alam namin yung problema sa baba. Halimbawa po, may pasyente, 87,000 yung hospital billing nila. Lunes, lalapit yan ng City Hall o ng provincial capital. Hihingi po ng tulong. Bibigyan ng 20,000 ng mayor. So, may balanse pa siyang 67,000. Martes po, pupunta yan ng PCSO, madaling araw, alas 5, hihingi ng tulong, bibigyan ng 5,000 ng PCSO. Miyerkules po, pupunta yan ng DOH, bibigyan po ng tulong, 10,000, nakaipon na siya ng 35,000. Pupunta yan ng DSWD, magmamakaawa pa, para humingi ng tulong. Bibigyan ng 5,000, nakaipon siya ng 40,000. Finally, ang PhilHealth, babawasan. Magkano? 5,000? 45,000. May balanse pa yan. 42,000. Isasangla yung Carabao, ibibenta yung refrigerator para lang po makalabas ng ospital. Totoo po yan sa amin, sa probinsya. Bakit magmamakaawa ang Pilipino? Pera ng Pilipino yan. Pera natin yan. Pera ninyo yan. Dapat po mapakinabangan yan at wala pong pinipili. Kaya, naisipan natin ito noong 2018 sa Cebu, sinubukan natin sa Vicente Soto. Inilagay natin sa isang kwarto ng hospital, yung PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD, para tumulong po sa mga pasyente. At walang dapat piliin. Karapatan po ng Pilipino yan. Karapatan nyo po yan. Lapitan nyo lang po yung Malasakit Center. When I became a senator noong 2019, isinabatas po natin ito. One-stop shop lang po siya. Napakasimple po na konsepto. Naisipan natin ito para sa mga kababayan natin at dapat walang pinipili ito. Pera nyo po yan, mga kababayan ko. Karapatan nyo po yan. Ang importante lang dito, ang tulong ng mga ahensya, tulong ng PhilHealth, tulong ng PCSO, tulong ng DSWD at tulong ng DOH. Please, itulong nyo po sa mga mahirap. Pera ng Pilipino yan. Hindi nyo yan pera. Balik nyo po sa Pilipino. Hindi natin pera yan. Hindi nyo pera yan. Pera ng Pilipino yan. Karapatan yan. Lalong-lalo na yung mga mahirap. Unfortunately, dito sa nangyari ngayon, marami pong nagmamakaawa pa, humingi ng tulong sa mga MAIFIP program. Kailangan pa nilang lumapit at humingi ng tulong sa mga politiko. Pera naman ng taong bayan yan. Dapat po ibalik sa Pilipino. Napakalaga po itong tinatalakay natin dito about PhilHealth. Kasi pag tumaas yung inyong case rates, inyong coverage, expanded yung benefit packages nyo, mas mababawasan yung problema at hindi na magmamakaawa ang Pilipino. Ayun, yan po ang nakakalungkot. At patuloy kong babantayan po itong PhilHealth sa ngayon. At hindi po ako titigil para sa Pilipino. Unfortunately, we receive information that the Department of Finance does not agree with the reduction of premium rates. Paano niyo po ito ipapaliwanag sa ating mga karaniwang manggagawa? Kaltas po ito sa sweldo natin. Bawat sentimo, bawat piso, napakahalaga po ito. Kaya po, sana isinusulong namin ni Senator JB at makasamahan natin na babaan po yung premium contribution. Kaya po tayo merong pinasang batas dito. Sana po wag kayong kumontra. Kahit konti, mabawasan po muna yung premium contribution. Dahil nga, sabi nyo, sobra yung pondo ninyo, malaking bagay. Kaltas sa pawis natin yan eh. Wala kaming magagawa kung kukontra po ang Department of Finance reduction ng premium contribution. But sana, PhilHealth, pinaglaban nyo. And even yung former president, CEO ninyo, si Mr. Ledesma, Mr. Boy Promise, he promised, sabi niya, he will recommend
to the executive department na babawasan yung premium contribution. At ngayon, isinabatas natin, may bill tayo rito. Sana suportahan nyo naman po. Hindi naman siguro mababawasan ang inyong serbisyo dito dahil malaking bagay po ito sa mga kababayan natin. Ang layo pa po ng full implementation ng UHC. Sabi ko nga, lessons learned tayo dito sa PhilHealth na kaysa patulugin ang pondo, ibalik nyo na lang po sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo. Kung utos po ng Korte Suprema na ibalik ang inilipat na pondo, dapat wag ninyo itong sayangin at gastusin nyo po ito para sa mga pasyente. Tandaan nyo po, pera po ng taong bayan. You must act with an extreme sense of urgency dahil buhay po ang nakataya dito. Why I laud PhilHealth for delivering most of its commitments, including, salamat no, including the 50% increase in case rates. This may not be enough. Sabi ko nga kanina, 50% ng 57,000, 85,000 pa rin, less than 1% ng 10 million kung sakali yung tinutukoy nating kaso na tinasan nyo ng 50%. Recently, it was reported with the rising cost of medical supplies. So kahit taasan nyo po ang inyong case rates, a majority of private hospitals have begun implementing a 15% increase in hospitalization rates. Kaya naman dapat pag-aralan ng PhilHealth kung paano po kayo makakasabay ang inyong mga benepisyo sa actual hospitalization costs. We also urge PhilHealth to look into other packages that must be developed and enhanced. Ang dami pong sakit na dapat ninyong pagtuunan ng pansin, like mental health packages, considering that according to a recent study, mental health of Filipinos worsened in 2024. It is important to ensure that all members are informed of the benefits they are entitled to. Even more important is letting Filipinos know that they are members of PhilHealth. Kaya patuloy nating isusulong yung sana po yung inyong ID na i-issue po before matapos ang taon. Matuloy po itong inyong ipinangako na magtuloy-tuloy inyong pag-issue ng identification or ID para alam ng mga kababayan natin na membro po sila ng PhilHealth. Sa ilalim ng UHC or Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino ay membro ng PhilHealth, kaya importante na malaman ng mga Pilipino ang kanilang benepisyo. Napaka-importante po yung benepisyo, alam ng mga kababayan natin para kampante po sila at hindi sila matakot magpa-hospital o magpa-check up man lang. During the previous hearing, PhilHealth reported that only 28 points or almost 28 million out of 115 million Filipinos registered in the Consulta program. Malaking tulong po kung may pinanghawakan nga po sila na proof na miyembro po sila ng PhilHealth o nakapag-rehistro na po sila sa e-Consulta program. Andyan naman po yung mga pasilidad ng DOH, yung mga HPEP na pinapatayo, pwede nyo naman pong i-tie up yan sa inyong e-Consulta program. Andyan rin po yung mga bukas program ng DOH. Sana po yung mapakinabangan po ito ng ating mga kababayan through e-Consulta. Ang mahalaga po maging panatag ang ating mga kababayan na tuwing sila po ay magpapa-hospital, andyan dyan po ang PhilHealth na kanilang masasandalan. For this reason, I filed Senate Bill 2983 mandating PhilHealth to provide its members with proof of identification or ID. Kahit anong ID po. Murang ID, importante po. Meron lang po silang maipakita or even tie up with the national ID system. We will also continue to discuss in this hearing the developments in our goal of making medical assistance more accessible. Part of this effort is the Malasakit Centers. We started it in 2018 at naging batas po ito noong 2019. It's a one-stop shop para po ito sa Pilipino. We have also another issue. The Philippine Hospitals Association of the Philippines has expressed worries following the delayed payments under the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients or MAIFI program after some politicians sponsoring medical assistance were voted out of office after the 2025 elections. Maaaring sagutin niyo po ito na marami po mga delayed payments
Bakit, ano bang rason ninyo? Anong delays tapos ng eleksyon? Kailangan ba bang matapos ang eleksyon bago sila mabayaran? Bakit kailangan haluan ng politika ang pagtulong sa ating mga kababayan? Paalala ko lang po sa DOH na wag po, pera po ng taong bayan yan. Marami ding private hospitals ang nagrereklamo dahil wala pa raw pong pondo binababa at binabayad sa kanila under the MAIFIP program. Sa DBM, maaaring sagutin nyo po ito. Baka mamaya magtuturuan na naman kayo, parang ping-pong na naman itong sagutan natin. DBM, DOH, hindi pa nag-issue ng SARO, hindi pa nag-issue ng NSA. Ano ba yan? Hindi nyo naman pera yan eh. Pera ng taong bayan yan. Alam ko, hindi mo masasagot na baka nasa yung mga higher officials po ang makakasagot niyan. Pero pakibulong na lang po sa kanila, sa mga boss ninyo. Sabi niyo, sir, ma'am, hindi niyo naman pera yan. Bayaran niyo na yung mga utang ninyo at para makinabang naman yung mga pasyente natin, mga kababayang mahihirap. We also committed to make this hearing as a platform and avenue for our healthcare workers to voice out their concerns. Maraming salamat po sa DBM, in fairness, at sa DOH. Last year, after 13 hearings, finally, nabayaran po ng yung 27 billion yung health emergency allowances ng ating mga health workers. Services rendered po yan, pinagpawisan po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa kanila. Ibigay po what is due. At habang nandirito pa rin sila, hindi sila nakontento. Gaya na sinabi ni Yusek Bravo, nainganyo sila eh. Na-encourage sila to submit more appeals or claims. Kung totoo naman, bakit hindi nyo bayaran? Kaya I'm appealing to DBM, kaysa unahin nyo yung mga unprogrammed funds of projects na alam naman nating hindi ang mga mahirap ang makikinabang. Unahin yung bayaran yung mga appeals ng health emergency allowances. Yung mga health workers natin na nagsakripisyo at nakipagpatayan sa atin ng panahon ng pandemya. Kung totoo naman na talagang pinaghirapan nila at pinagtrabahuan nila, sana gawan niyo po ito ng paraan. I'm appealing once again. This is the 14th hearing about the HIA dito po sa Committee on Health. Nananawagan po ako kung may savings kayo, meron kayong pwedeng pagkukunan. Alam kong kaya nyo ang gawan ng paraan yon. Basta importante, legally, meron pong basis. Ay dapat pong bayaran ito. Kung may talagang gustuhin, may paraan. Pero kung ayaw, may dahilan. Kaya nananawagan po muli ako sa DBM, sa DOH, na gawan niyo po ito ng paraan. Kaya po tayo naririto ngayon. We would also like to be updated regarding the reports of recent spike in COVID-19 cases in Southeast Asia and the reported increase in monkeypox cases. Additionally, the DOH recorded 426 deaths in 2024 due to rabies. Ito po yung gusto rin pong pag-uusapan ni Senator Raffy Tulfo. For 2025, the agency has recorded 55 rabies cases from January 1 to March 1. I have previously raised my concern on this and strongly urged the DOH to intensify its anti-rabies efforts, particularly its vaccination campaign across the country. Would also like to discuss this further in our hearing today. Ito pong monkeypox, dapat po maintindihan rin po ito ng ating mga kababayan kung paano ba tayo maaring mahawa at paano natin ito mapipigilan. Huwag natin antayin na kumalat po ito. Alam naman natin na minsan nagiging kumpiyansa tayo, pero kung mapipigilan natin sa lalong madaling panahon, ay huwag po itong kumalat at huwag na po umabot sana sa isang pandemya muli
lessons learned po tayo. Dapat po unahin natin parati ang prevention. Lastly, ito pong napaka-importante rin po itong Virology Institute and the Center for Disease Control that would strengthen research and development on potential disease-causing agents and medical surveillance. Yun po ang pinag-uusapan rin po na naging prioridad po ng administration ngayon. Ito pong Virology or Virology Institute. Lastly, the committee would also like to be updated on the state of our healthcare facilities, on the status of our efforts to further improve it. Ito pong mga HPEP po natin, yung inyong mga proyekto na sana po hindi maging white elephant. Please make it operational as soon as possible. Let me repeat, pera po ng taong bayan yan. Dapat po mapakinabangan ng ating mga kababayan. Again, magtulungan lang po tayo bilang chairman ng Committee on Health, magtulungan po tayo para makapagbigay tayo ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating pasyente. The hopeless, the helpless, at yung mga kababayan nating walang malalapitan. Maraming salamat po sa inyong presensya. For an orderly discussion, unahin po natin itong PhilHealth. And then before that, I would like to acknowledge Senator Raffy. Do you have any opening statement po? Yes, Mr. Chair, dalawang issue. Actually, tatlo. Una, PhilHealth, and then DOH. And then some hospitals na nakita ko merong nagaganap na korupsyon. But first, like you said, kanina sa PhilHealth, I really share your sentiments to the fact na dapat taasan yung coverage ng PhilHealth para sa mga mahirap. Kasi nga, I have experienced that na yung mga mahirap na kababayan. In fact, first that experience, pumunta ako sa San Lazaro Hospital recently at tinatanong ko, bakit merong cashier dito? This is supposed to be a public hospital kasi meron daw certain mga services, supplies na hindi kino-cover ng PhilHealth. So sabi ko nga, bakit hindi i-cover ng PhilHealth lahat? So ano mangyari doon sa hindi kino-cover ng PhilHealth? Yun nga po yung sinasabi nyo, Mr. Chair. Pupunta sa politiko, pupunta sa PCSO, pupunta sa malasakit, sa DSWD, dapat hindi na. Kung akong tatanungin, Mr. Chair, dapat hindi na yung mga GL na yan, dapat kakansilin na yan. Kasi, bakit kailangan mamigay ang politiko ng ayuda na galing sa gobyerno para pampagamot ng mamirap ng kababayan when in fact, kaya naman gawin ng gobyerno yon, ba't kinakailangan pa sa politiko, kaya nakakatok sa pinto itong mga mahirap ng kababayan, like you said, Mr. Chair, para lamang bayaran yung copay nila. And it happens all the time. In fact, sa data ko, more than 2,000 na ang lumapit sa aking opisina since January 2025 dahil meron silang balanse sa kanilang bill sa ospital. It's either yung kanilang kamag-anak ay hindi makalabas o dili kaya yung bangkay ng kanilang kamag-anak ayaw i-release. Bakit hindi kinover ng PhilHealth? So if you allow me, Mr. Chair, pwede ba akong magtanong sa PhilHealth? Go ahead. Before they make their updates and presentation. Go ahead po. Okay. PhilHealth, meron kayong 866 accredited animal bite center. Am I right? 866? Yes po. At ang benefit package para sa animal bite, anti-rabies, is 5,000 lang, tama? Or up to 6,000? 5,000. 5,850 po, Your Honor. Do you think that's enough? Tama na ba yan? Sapat na. Limitan po sa mga bakuna po para sa kagat ng aso at saka pusa po ay nagkakalago ng mga 2,500 to 3,000. Yun po ang kalimitan pong mga kasong na-encounter. Kaya ko tinanong po yan kasi
Pag pumunta ka sa mga animal bite center sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ang kino-cover nga lang 5 to 6,000. Ang charge is 20,000. So may balanse pang 15,000 yung pasyente. Ano gagawin niya ng pasyente? Di pupunta pa sa mga politiko tulad na banggit ko, bakit din yung taasan yung coverage nyo? From 5,000, pwede siguro gawing 15,000. At least malapit-lapit sa katotohanan, and then yung natitirang 5,000 kung 20,000 yung singil ng clinic na yon, at least i-write off na lang yung 5,000. Kaysa sa 5,000 yung benefit na babayaran mo against 20,000, so may 50,000 balance, medyo masakit nga dun sa ospital yon o sa center. So taasan niyo po yung coverage. Can you do that? Para nang sa gayon, wala na pong mamamatay na mga tao dahil sa animal bites. Kasi kadalasan, yung mortality na mamatay, natatakot sila magpa-injection dahil wala silang pera. If I may, Your Honor po. Yes, sir. Sige po, kasi po yung pinagbabasihan po namin ng coverage, kinukuha po namin yung datos sa mga hospital at mga provider at parang kinukuha po namin yung average. Siguro po ay natataon na ripasuhin po muli namin yung aming mga datos. Exactly. Thank you, sir. So, also, kausapin niyo rin po yung mga hospital na binigyan accreditation na ito, tinasa namin yung benefit package. Dapat, yung balanse, kung meron man, i-write off niya na lang. Huwag niya singil sa pasyente. So, therefore, wala na dapat masisingil sa pasyente. Full pay. Yes, Your Honor. Actually po, nung una ko pong pag-upo, kinausap ko na po yung Private Hospital Association of the Philippines at ang Philippine Hospital Association. At may pagpupulong pa po kaming gagawin. Para nga po, yung pong aming coverage, lalo na po nga dun sa mga ward accommodation, ay magawa na negotiated na halos wala nang ilabas na out of pocket yung ating pasyente. Dalawang tanong na lamang po, sabi kanina ni Chairman, merong balanse, pag nagkakaroon ng balanse sa ospital, lumalapit sa mga politiko, bakit, since it's a universal healthcare, bakit hindi lang sagutin ng PhilHealth lahat ng bill ng mga mahirap nating kababayan? Ba't pinapagod pa yung mga mahirap nating mga kababayan, mga pasyente na umikot, kumbaga around the world, after sa PhilHealth, pupunta sa DSWD, after malasakit, kuminsan pupunta sa PCSO, punta sa PAGCOR, punta kay Mayor, punta kay Congressman, punta kay Senator, etc. etc. Ba't ganun? Pwede bang gawin niyo ng paraan na i-cover na lang lahat, makipag-MOA kayo sa mga ospital na accredited, na kapag may babayaran namin, tulad sinabi ko sa animal bites, malapit sa katotohanan, ilapit-lapit namin, pero dapat write-off na after that yung balanse nang sa gayon, hindi na kailangan pa lumapit sa mga politiko tulad ng sinabi ni Chairman ang mga mahirap na kababayan. Is that feasible?